Ngayon po ang ating pong pag-aaral ay September 13, 2025, araw po ng Sabado, second Saturday of the month of September. Okay. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Noong po nakaraan Sabado, September 6, po, ang ating pong tinalakay ay yung binigyan po natin ng titulo na We Have Our Own Pit. Sa English po 'yon. Tapos po inano ko po sa Tagalog kasi po yung salitang pit marami pong kahulugan yan sa salitang Tagalog. Okay. Ang Tagalog po na nilagay ko ay ganito. May kanya-kanya tayong hukay. Yung pong pit, hukay. May kanya-kanya tayong hukay, balon, libingan, impyerno. Sa madaling salita, in short, ang pit o ang hukay o balon o impyerno, ito ay mga pagsubok. We have our own trials and suffering. Noong pong nakaraan Sabado, ang ating pong pinag-aralan, ang ating pong pinagbatayan, ng ating pong debosyon, ika nga, ay yung buhay po ni Job. Si Job, doon po sa chapter 1, chapter 2, hanggang pong chapter 3. Doon po ang titulo po na nilagay ko doon ay yung, bakit? Ano po? Ang tanong na sinagot natin doon ay, bakit kailangan siyang maghirap? Bakit kailangan siyang magdusa? Bakit kailangan siyang makaranas ng ganong mga paghihirap, makaranas siya ng ganong mga pasakit, samantalang siya ay mabuting tao, siya ay makadiyos, siya ay matulungin, siya ay mabuting tao, ika nga. Pero, ang dahilan na nakita po natin, ang dahilan ng mga paghihirap na dinanas at napagdaanan ni Job, ito po ay para sa karangalan, kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ginawa po kay Job, ang Diyos po ay kinausap niya itong si Satanas. Ang sabi po niya ang sabi po ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba o nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Ang sabi po niya, siya ay mabuting tao, malinis ang pamumuhay, hindi siya gumagawa ng kasalanan, siya ay may takot sa Diyos. Ano po in short po, ang doon ipinagyayabang po ng Diyos si Job kay Satanas, ito po ay kanyang ipinagmamalaki. No po. Kaya ang doon, ang sabi, sumagot si Satanas doon. Kaya lang naman siya nagiging mabuting tao, kaya lang naman siya nagiging masunurin, kaya lang naman siya naging mabait, malinis ang pamumuhay, at siya ay sumusunod o may takot sa iyo, sapagkat siya ay pinagpapala mo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. No po? Yun po napag-aralan natin doon. So, ang ginawa ng Diyos, binigyan niya ng pagkakataon itong si Satanas na subukin itong si Job. Nung una, lahat po ng mga ari-arian, lahat po ng posisyon niya, magmula po sa kanyang mga alagang hayop, doon sa kanyang mga alipin, doon sa kanyang mga alila, lahat po yan ay nangamatay, nangawala. Yung kanyang mga anak, ganun din. Nung una, siya ang pinakamayaman doon sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ngayon ay siya ang pinakamahirap. Sapagkat lahat po yan ay kinuha, sinalanta ni Satanas. Sapagkat yun po ang ginawa niya, dahil yun ay pinahintulot ng Diyos sa kanya na gawin doon. Pero ang sabi po ng Diyos sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. So, yun po ang nangyari. So, sinubok si Job. Ganun po nangyari. Ano po ang ginawa ni Job? Ang sabi po niya, nung lahat ng yan ay nangawala, hindi po siya nagtanong sa Diyos, hindi po niya sinabi na, Diyos ko, Panginoon ko, bakit ako pa? Mabuting tao ako, may takot ako sa Diyos, ako ay matulungin, ako ay mabait, hindi gumagawa ng masama. Never na nagkasala itong si Job. Kahit na nangyari yun, ang sabi nga niya, naked I came forth,
from my mother's womb. Naked, I will go back to the... No? Yun po yung hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din ako babalik sa alabok. Yun po ang mga salitang binitawan ni Job. Po. Pagkatapos, bumalik pa ulit itong si Satanas. Ang sabi ng Diyos sa kanya, napansin mo ba o nakita mo ba itong aking lingkod na si Job? Sabi niya, siya ay mabuting tao, siya mamalinis ang kanyang pamumuhay, hindi siya gumagawa ng masama, siya ay may takot sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos. Talaga ipinagmamalaki, ipinagyayabang ng Diyos itong si Job. No po? Ang sarap po ng gano'n. Can you imagine that? Ang Diyos ipagmamalaki ka, ang Diyos ay ipagyayabang ka doon sa kanyang kaaway, doon sa kanyang katunggali. Ipagyayabang ka ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ganin yung buhay na na talaga naman, masasabi na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat siya mismo ay ipinagmalaki, pinagyabang siya ng Diyos. Nga, yung pangalawang pagsubok nga, yung sabi ni Satanas, kasi ganito pinagpapala mo pa rin siya Subuhan mo saktan ang kanyang katawan. Sabi niya, salingin mo ang kanyang katawan, kung di, sumpain ka niya. Sabi ni Satanas sa Diyos. So, pinagbigyan siya ng Diyos. Sige, gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. So, in short, ginawa lahat ni Satanas ang lahat ng mga paghihirap na dapat na maranasan ng isang tao. Siya ay nagkabukol-bukol, siya ay nagkasugat-sugat, siya pa ay nagnanaknak, nagdudugo ang kanyang katawan, ang kanyang buong katawan magmula ulo hanggang sa talampakan. At para siya ay ano ba ito? Para magkaroon ng konting kaginhawaan, ito ay kanyang kinukuskus nung binga, yung banga na pinagbasagan ng banga, yun ang ginagamit niya. Sabi ko nga po, ini-imagine ko yung mga bukol-bukol, mga piksa, mga na tumubo na kay Job, parang yung kamansi, wala kang mahulugan. Ganon, walang pagitan, ika nga. Pero hindi po 'yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay yung asawa niya mismo. Ang sabi ng asawa niya mismo, sumpain mo na ang Diyos mo at nang ikaw ay mamatay na. Ang sabi niya, ang sabi ni Job, pagpapala lang ba ang iyong tatanggapin mula sa Diyos, kundi mga paghihirap din naman? So, hindi pa rin nagkasala itong si Job. Dapat na, kaya ito pinagyabang ng Diyos kay Satanas. Yan ang anak ko, yan ang lingkod ko. Ano po? Karangalan, papuri, pagsabat, pagdakila sa Diyos. Na tayo po ay maipagyabang niya, maipagmalaki niya sa kanyang kaaway. Ang lingkod kong ito ay hindi gumagawa ng masama. Ang lingkod kong ito ay maka-Diyos. Ang lingkod kong ito ay namumuhay ng malinis. Salamat sa Panginoon. Yes, hindi masiguro natin magawa yung ganun. Pero kahit papaano, we are trying our best. No? Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, ibinubuhas natin ang ating kakayahan upang tayo ay maipagmalaki, maipagyabang ng Diyos kay Satanas. Doon po sa bandang huli, lahat po ng mga ari-arian ni Job, lahat po ng kanyang mga alila at mga alipin na kinuha ng Satanas, ito po ay ibinalik ng Diyos higit pa doon sa kanyang tinatangkilik dati. Salamat sa Panginoon. Pagkatapos na siya ay maipagyabang ng Diyos kay Satanas, pagkatapos na siya ay maipagmalaki ng Diyos kay Satanas, pagkatapos na siya ay dumanas ng napakaraming mga paghihirap, mga pagtitiis, yun po ang kanyang hukay, yun po ang kanyang balon, yun po ang kanyang libingan, impyerno at pagsubok. Pero, yung pong mga hukay na iyan, mga balon, mga pagsubok, dapat yung pong balon na iyan, hindi po yan ang katapusan natin.
Yun po ang mga bagay na kung saan tayo ay itinataas ng Diyos. Ano po? Tayo po ay itinataas ng Diyos doon. Ano po yung pinagbabatayan natin sa ating na berso dito po sa ating pag-aaral? Ang pinagbatayan po natin na berso doon sa ating pag-aaral ay Una Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13. Ano po ang nakasulat doon? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. So lahat po ng tao walang exempted. Tayo po ay dadaan sa lahat ng mga pagsubok na ito. Hindi lamang po pare-pareho yung instance, hindi lamang po pare-pareho yung level ng mga pagsubok na ating mararanasan. Bakit po? Sabi po dito yung kaduktong, tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. So tayo po, yung pong mga pagsubok, yung pong mga paghihirap, yung balon na ating kinalalagyan ngayon, ito po ay hindi ang katapusan ng ating buhay. Ang sabi po niya ito, tapat ang Diyos na hindi niya pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Hindi po tayo susubukin ng Diyos kung alam niya na hindi natin kakayanin yung mga pagsubok na ito. Tapos po, ano sabi niya? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang Diyos pa rin ang siyang tutulong sa atin. Ang Diyos pa rin ang siyang gagabay sa atin. Ang Diyos pa rin ang siyang papatnubay sa atin upang ang mga pagsubok, upang ang mga pag-aglahi, ang mga kahirapan na dumarating sa atin, ito po ay ating mapagtagumpayan. Yan po ang buhay ni Job. Ipinagmalaki siya, ipinagyabang siya ng Diyos kay Satanas. Tayo po kaya? Saan na po kaya tayo ngayon? Saan level na po tayo ng ating pananalig at ng pananampalataya, ng ating pagtitiwala, ng ating pagkakilala sa Diyos? Kaya ba tayong may ipagmalaki? Kaya ba tayong ipagyabang ng Diyos kay Satanas? Kayo po ang makakasagot niyan. Kayo lamang po ang pwedeng sumagot sa katanungan yan. Yes, napakabigat po na katanungan. Opo. Kaya ba tayong ipagyabang ng Diyos kay Satanas? Kaya ba tayong ipagmalaki ng Diyos kay Satanas? Yun po ang pag-aaral natin nung nakaraang Sabado. Ang pag-aaral po natin ngayon, nung nakaraang Sabado, si Job. Ang pag-aaral naman po natin ngayon ay itong si Moses. Ano po? Itong si Moses ang ating tutunghayan ngayon. Ganun pa rin po. Magbabasihan po natin ng ating ng ating mensahe sa araw na ito ay yung Una Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13. Babasahin ko po ulit. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayong lakas upang mapagtagumpayan. Iyon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag tayo ay nandoon na sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Ito pong Kapampangan. Babasahin ko rin po ito dun sa wikang Kapampangan. Kasi po meron nag-text sa akin na gusto po nila na naririnig yung salitang Kapampangan pag tayo po ay nag-aaral. So ito po ngayon sa wikang Kapampangan. Muna Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Ini po ing makasulat. Imbalang kapag subukan adaratang kaya kayo, yan naman ing karaniwan adaratang karing tao. Oneng tapat ya ing Ginoo king pangako na at na kayo paboren
masubok king yu agyong pibatan. King oras a masubok kayo, di na kayong sikanan ban api batayo at gawayang paralan ban adaigyoing kapag subukan. Gawayang paralan in Diyos. Bang kanita, hapagtagumpayan tamo. Ing kapag subukan. Ano po? Ganun po yung ano eh. Why? Bakit po ganun ang Diyos? Because God knows best. Ano? Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. God knows best. Bibigay niya sa atin yung mga pagsubok, pero yung pagsubok lang po na kayang-kaya natin gawin. Kung nakikita po niya na hindi po natin ito kayang harapin, gagawa siya ng paraan upang ito ay ating mapagtagumpayan. Sabi nga po niya, di na nakonsiganan baka nita apagtagumpayan nyo. No? Happy ba tayo at hadaigyo ing kapag subukan adaratang kaya kayo. Amen. Tanong ulit. Okay, why do we suffer? Why me? No? Why do we suffer? Yung si Job. Why Job suffered? Because ipinagmalaki siya ng Diyos at ipinagbiyabang siya ng Diyos kay Satanas. Why me? O bakit why me? O sino ang gusto mo? Yung kapitbahay mo, yun ang susubukin ng Diyos. Ikaw nga ang gusto ng subukin ng Diyos eh. Ikaw nga ang gustong maipagyabang, maipagmalaki ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin why me? Because you are the one that God has chosen para maipagmalaki, maipagyabang ka doon sa kanyang kaaway kay Satanas. Okay, ganito. Nowhere in the Bible that you can read or you will see. Once you accepted Jesus, confess Jesus in your mouth, believe that He died and buried and rose again on the third day, you invited Him to come into your heart and you confess that He is your Lord and Savior. Lahat po ng iyan, once na iyan ay ginawa mo, yung pagtanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay bilang sarili mong Panginoon. Ano po? All the power, ano po? And all the demons of hell, they will come charging you. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng demonyo doon sa impyerno ay pupunta sa iyo upang ikaw ay kanilang gipitin. Ikaw ay kanilang susubukin. So, hindi yung pong pagiging buhay Kristiyano, once na tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, bedo process na. No. Actually po, sa Biblia, no po, ang nagnanais na mamuhay na matuwid bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay magdadanas ng kapagsubukan. 2 Timothy chapter 3 verses 12 hanggang 16. Kung sino man ang nagnanais na mamuhay na matuwid sa Panginoong Hesukristo, siya ay daranas ng napakaraming mga pagsubok. Yan po eh. Ano po? Ngayon, tingnan po natin ang buhay po ni Moses at ito po ay iuugnay po natin sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano mananampalataya tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Si Moses, dito po sa aklat po ng Exodus chapter 2, doon na lang po sa chapter 1. Ang kabuuan po ng Exodus nito. Doon po sa chapter 2, ano po? Mayroong mag-asawa. Ano po? Ito po ay parehong galing sa lahi po ni Levi. Ito pong babae ay si Jochebed. Ano po? Si Jochebed. Yun po ang Yun po ang babae, yun po ang nanay. Ano po? Yun po ang nanay ni Moses. Ano po?
At yung pong asawa niya na ano. Ngayon, si Amram po yan. Ngayon, sila po, noong pong panahon na yon, ang parao, ano po, yung pong parao, itong pong panahon na ito pong panahon na itong si Moses may panganak. Yung pong mga Israelita, sila po ay alipin ng Ehipto. Alipin po sila doon sa Egypt. For 400 years, alipin po sila. At ang paraon ay nag-utos gumawa ng isang batas na lahat ng ipapanganak na lalaki, ito ay papatayin. Mga babae lang ang papayagang mabuhay. Ano po? So, dumating po yung panahon na itong si Moses, siya po ay may ipapanganak. Ano po? Yung pong mga hilot na napunta o na-assign sa pagpapaanak kay Jochebed, sila po ay mayroong takot sa Diyos. Hindi po nila kayang patayin ang mga Israelitang bata sanggol. Ang idinadahilan po nila sa paraon ba't hindi nila napapatay yung mga bata, sapagkat ang sabi po nila, nanganak na po yung tao bago kami makarating doon. So ito pong si Moses ay isa sa mga nakaligtas na hindi po napatay nung mga panahon yun. So nakita po ng kanyang mga magulang na itong si Moses, siya po ay mahisig. Sabi nga po sa Biblia, siya po ay maganda. So itinago po nila itong si Moses. No po. Pero sa 3 buwan na siya po ay tinatago nila, okay lang yun eh. Pero pagdating po ng 3 buwan, going 4 months, hindi po na po kayang itago ni Jochebed itong bata. Siyempre po, alam naman po natin sa mga panahon yan, yung mga bata ay umiiyak-iyak na. So naririnig na yan sa labas. Hindi na po siya kayang itago. Ang ginawa po ni Jochebed, siya po ay kumuha po siya ng isang basket. Pinahiran po niya ng alkitran yung basket para hindi po kung ano man hindi po yan malagyan ng tubig. So po, sapagkat doon po niya ilalagay itong si Moses. Nilagyan po niya ng alkitran itong basket at nilagyan po niya ng takip. At saka po yan ipinaanod sa tubig, sa ilog. At doon po ay nakita po ito ng anak ng paraon. Ito po ay dalaga, anak ng paraon. Pinakuha po niya ang basket at binuksan niya, nakita po niya itong sanggol na umiiyak. Umiiyak po, natural po, iiyak ang sanggol. Isipin mo, nakakulong doon sa basket. Napakadilim mo, napakainit doon. Iiyak po siya. Ang sabi po ng paraon, ito ay anak ng isang Hebrea. So sa madaling salita, inalagaan po yung bata. Nagpakuha siya ng mag-aasikaso doon sa sanggol. At nung malaki na, ay binigay sa kanya. Sa umpisa pa lamang po ay dumaan na sa mga pagsubok itong si Moses from the very beginning of his life. From his early childhood. Hindi pa nga po masasabing hindi pa nga po yung childhood kasi wala pa po siyang kamuang-muang doon. At the age of 3 months, nandoon na. Pinaanod na doon sa tubig. Yun lang ang mga pagsubok. Ano po? Yun na ang mga pagsubok na dinanas ni Moses. Wala siyang kaalam-alam, wala siyang kamalay-malay. Ganun din po tayo sa mga buhay natin. Hindi natin alam Hindi natin alam kung ano nangyayari sa buhay natin. Pero bakit sunod-sunod, patong-patong yung mga problema, suliran sa ating mga buhay? Wala tayong wala tayong kamuang-muang. Wala tayong iniisip na ganito. Bakit ganyan kahirap ng buhay? Po? Isipin po ninyo, yung mga panahon na nag-aaral po ako, pinanganak po ako na sa isang mahirap na pamilya, sa isang mahirap na sambahayan na. Maaga nawala yung nanay namin, maaga nawala yung tatay namin. Maniwala po kahit hindi, Unang aral at trabaho ko sa pagtatrabaho ko, ang sinusweldo ko po ay 10 centavos. 10 centavos po ang sinusweldo ko. Tuwang-tuwa na po ako noon. Yung pong mga pera noon na yung mga centavo, 1 centavo na kasi lalaki po ng 5 piso ngayon. Ganun po, tigi isang pera. Ang sweldo ko po ay 10 centavos.
Tuwang-tuwa na po ako. Pagkatapos po ng trabaho ko, nag-aaral na ako. Hindi ko alam bakit ganun. Wala akong kabuang-buang. Bakit ganun kahirap ang buhay? Bakit ganun kahirap ang buhay? 10 centimos ang sinusweldo ko. Pambili ko ng papel, pambili ko ng notebook, pambili ko ng lapis sa eskwela. 10 centimos. Tumaas ng praise God, ganyan po yung buhay eh. Wala kang kamuang-muang. Ganun po ang dinaanan ni Moses. Umiiyak siya. Ako rin po umiiyak ako. Ba, hindi ko alam. Ba't kailangan ko magtrabaho? At an early stage. At young age. Bakit kailangan ko magtrabaho? Pwede naman ako paaralin. Pero hindi kailangan ko magtrabaho eh. Okay. Tapos po nung lumaki na ito si Moses, alam niya sa kanya sarili na siya ay hindi isang Ehipsyo. Siguro dahil sinabi na rin sa kanya ng anak ng Paraon na ikaw ay hindi isang Ehipsyo, ikaw isang Hebreo. Kaya po pagdating dito po, dito po sa verse 14, chapter 2, verse 14 po ng Exodus. Dinalaw po niya, tinignan po niya yung kanyang mga kababayan, yung mga Ehipsyo, sapagkat, nga po sinabi ko, sila po ay mga alipin noon. Sila po ay pinatatrabaho, gumagawa po ng mga tisa, yung mga hollow blocks po natin ngayon. Ang ginagamit po nila noon, kukuha sila ng yung mga, abang tawag doon, mga putik. Tapos kukuha po sila ng mga dayami. Yung po ang gagawin nila na nahalo nila araw-araw na gumagawa po sila ng mga bricks. Yung po ang trabaho nila. Tapos kulang sa pagkain, kulang sa tulog, kulang sa tubig, kulang sa inumin. Kung napanood po ninyo yung pelikula na Ten Commandments ni Cecil DeMille, makikita po ninyo doon, para na ninyong nabasa ang aklat po ng Exodus. Yun po ang kwento ng mga talagang pinahirapan sila. Nung makita po ni Moses, pagdating po ni Moses doon, nag-aaway yung isang Ehipsyo at saka isang Hebreo. Siyempre po kalahi niya yun. Dugo niya yun, laman niya yun. Ipinagtanggol niya, napatay po niya yung isang Ehipsyo. Ang nangyaring yun ay nalaman po ng Paraon. Si Moses ay kinupkup siya. Kinupkup siya. Hanggang doon sa umabot siya ng 40 years old. Pero nung mangyari na mapatay po niya ang isang Ehipsyo, siya po ay ipinahanap ni Paraon upang siya ay ipapatay. Ito pong si Moses. Siya po ay nagtago, pamunta sa bundok. Can you imagine? Nandoon po siya sa kanyang comfort zone. Wala siyang ginagawa doon, kundi kumain, matulog, mamasyal, ganon. Tapos biglang nawala ang lahat ng yun dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang kaanak. Ganon po mangyayari sa atin. Marami po sa atin, pag pinagtatanggol mo yung mahal mo sa buhay, darating yung araw, ikaw pa ang may kasalanan pag pinagtanggol mo yung iyong kalahi o yung kasamahan. Kahit na po sa kasamahan sa trabaho. Ikaw na ang tumutulong, ikaw pa ang napeperwisyo. Ito po si Moses nagtago. Siya po ay nakarating doon sa Midian. Sa ilang. At siya po ay nakapag-asawa doon na ang pangalan ay Sipora. Nung siya po ay nandoon na, nag-aalaga po siya ng mga tupa, mga kambing, mga kamelyo, nung kanyang biyanan, si Jethro. Nakarating po siya doon sa bundok ng Hebron, ang bundok ng Diyos. Doon po ay kinausap siya ng Diyos. Dito po sa chapter 3, Exodus chapter 3, po, dito po, babasahin po natin na Exodus chapter 3, verse 7. Ganito po ang sinasabi. Exodus chapter 3, verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh,
ito po ay nandun na, nakarating na po itong si Moses dun sa bundok. Tinignan po niya kasi kung bakit yung isang puno o isang halaman, ito po ay nagliliyab pero hindi po ito na tutupok. So ito po ay kanyang pinuntahan. At kung ang babasahin po natin doon, kinausap po siya ng anghel ng Diyos. Ang sabi, Moses, Moses, huwag kang lalapit. Hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat banal ang lugar na iyong kinaroroonan. So, iyon ang ginawa ni Moses. Pagdating dito sa verse 8 o verse 7, ang Diyos naman si Yahweh ang nagsasalta. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. 400 years na po silang alipin ng mga Ehipsyo, ang mga Israelita. Ano po sabi rito? Labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaibigan ko, mga kapatid ko, kung papansinin po natin itong kwentong ito, 400 years po silang nagtiis, nagtiyaga. Sila po ay dumadalangin, tumatawag sa Diyos. Walang sagot, walang tugon. Pero nung dumating ang Panginoon, sabi po niya, narinig ko ang kanilang mga daing. Narinig ko ang kanilang mga daing. So ito na po eh. Yung mga balon, yung libingan, yung kahirapan, yung mga pagsubok na dinaranas ng mga Israelita, yung kanilang mga pagdaing, yung kanilang mga panalangin, yung kanilang pagsamo sa Diyos, ito po ay naririnig ng Diyos. Ano po ang sabi rito? Okay. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya, verse 8, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ano po yung dito? Ito po yung sinasabi ko na our faith is not the end of our lives. Yung mga pagsubok, yung balon natin, yung mga hukay natin, yung libingan na yan na tinatawag yung impyerno sa buhay na ito. Minsan sinasabi na, ano bang klaseng buhay ito? Ano bang impyerno ang dumarating na ito sa... Pag yung mga pagsubok, mga paghihirap na, nababanggit mo yan, ano bang impyernong buhay ang napasok ko? Yun po impyerno na ano. Pero sabi po ng Diyos, narinig ko ang kanilang pagdaing, kaya ako mismo ang bumaba upang iligtas sila. Mayroon pong hangganan yung ating mga pagtitiis. Mayroon pong hangganan ang ating mga libingan. Mayroon pong hangganan ang ating mga hukay. Mayroon pong hangganan yung ating balon. Ang Diyos mismo ang bumaba. Ang Diyos mismo ang siyang bababa upang tayo po ay kanyang iligtas. Sabi po niya yan eh. Sabi niya, bumaba ako upang sila ay iligtas. Ialis sila sa pagiging alipin sa Ehipsyo. Ano po yung sinasabi doon? Ialis sila sa pagiging alipin. Kaibigan ko, dumating ang Diyos, dumating ang Panginoon upang ang marami, kung sino man ang nanalig at manampalataya sa Kanya, sila ay mailigtas, maialis sa pagkaalipin sa masamang bisyo, mailigtas sila sa masamang gawain, mailigtas sila doon sa kahirapan ng buhay. Ang sabi po doon sa John 10:10, I came to give them life abundantly. Dumating ako upang sila ay bigyan ng buhay. Buhay na sagana. Yun po ang Kaya po pag tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas po tayo ng mga kahirapan sa buhay, hindi pa po ito ang katapusan natin. Ang Diyos mismo ay siyang tutulong sa atin. Ang Diyos mismo ang siyang bababa. Naririnig po ng Diyos ang ating mga daing. Naririnig po ng Diyos ang ating mga dalangin. Tunay, maraming mga pagsubok,
na dumarating sa atin. Yes! Sabi nga naman luwasan naman natin Lahat po tayo dadaan sa mga ganyan mga pagsubok. Wala pong exempted. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay gwapo ka, kay pangit ka, maputi ka, maitim ka, matangkad ka, o pandak ka. Darating at darating ang mga pagsubok na yan. Darating ang hukay mo. Darating ang balon sa buhay mo. Pero huwag kang matakot. Ang Diyos mismo ang siyang bababa upang iligtas ka. Amen. Thank you, Lord. Alam po ninyo, dito po sa verse 10, ito po yung natin, ito po yung mensahe, ito po yung titulo Verse 10, kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Yung po tanong kanina na bakit ako? Bakit ako? Ang kailangan dumaan sa mga ganito. Bakit ako ang kailangan dumaan? Sino kailangan? Ikaw nga ang pinili ng Diyos. Ito po si Moses. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Paraon upang iligtas mo. Ilabas mo ang aking bayan. Ikaw mismo ang tinuutusan ng Diyos. Ikaw mismo ang siyang kanyang isinusugo. Ikaw mismo ang kanyang dinidiktahan. Ikaw mismo ang kanyang kinakausap na puntahan mo ang mga umaalipin sa bayan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Dahil po sa salita ng Diyos, marami pong nabago ang buhay. Yung dating basagulero, yung dating lasenggo, yung dating sugarol, lahat ng mga bisyo, yung dating alam niya, ginagawa niya. Pero nang makakilala siya sa Panginoon, nang tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos, tagapagligtas ng kanyang buhay, nabago ang takbo ng kanyang buhay. Kaya nga sabi po dito, ako mismo ay bababa upang iligtas sila. Kaibigan ko, kapatid ko, dumating ang Diyos, dumating ang Panginoong Jesucristo. Hindi po para maging popular siya na Hindi po para maging siya ay maging panoorin do sa yung ginawa niya, ipinako siya. No. Kaya po siya dumating dito para tayo po ay iligtas. Hanguin. Maalis doon sa pagkaalipin. Yung po kasama po yung pagkaalipin doon sa yung kahirapan. Kahirapan po ng buhay. Kasama po yan. Ayaw ng Diyos na tayo po ay naghihirap. Ang sabi nga po niya dito na basahin ko po, balikan po natin yung okay? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam kong ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila ay iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Heveo at Jebuseo. Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaliping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Minsan po, doon sa mga trabaho, may mga, ewan ko po, kung dito sa Pilipinas, meron ganyan, sa mga Pilipino. Yung mga trabahador, yung mga nagtatrabaho nila, yung mga empleyado nila, hindi po pinapasahod ng tama. Hindi ibinibigay yung mga benepisyo na dapat sana ay natatanggap ng mga empleyado nila. Ano po sabi dito? Inaalipin sila. Kung mahirap ka ba, ganyan lang ang sitwasyon ng buhay nila na sige lang, gipit na nga sila Gigipitin mo pa, hirap na nga sila pahihirapan mo pa. Sweldo na nila Ang tagal bago mo pa ibigay. Benefits na nila yan. Hindi mo pa maibigay. Hindi mo pa mapakawalan sa kamay mo. Gusto mo pang kuhanin. Gusto mo pang sarilinin.
kaibigan ko, ngayon po, sa gobyerno, nakikita po ninyo, naririnig po natin, napapanood natin. Ano po? Ang daming mga Pilipino naghihirap, namamatay dahil sa sakit. Walang gamot. Walang ospital. Ang daming mga Pilipino namamatay dahil po sa baha. Kasi po sira-sira, wasak-wasak, giba-giba. Yung mga flood control project hindi tapos. Bakit? Ibinubulsa ng mga ilan na ganid. Yung mga tao, praise God, ganito po yan mismo. Sinasabi lang, pinapahirapan ng aking bayan. Tayo po na mga lingkod ng Diyos. Tayo po na mananampalataya. Tayo po na umaasa, nananalig, nagtitiwala at nangahawakan sa ating Panginoong Diyos. Tayo rin po, dumadanas din po tayo ng ganito. Nagbabayad din po tayo ng ating mga buwis. Pero tinitikas po tayo. Sila po ang Satanas sa buhay po natin. Ang Diyos ang siyang kikilos sa kanila. Bukas makalawa, sila po ay sisingilin ng Diyos. Lahat po ng nasa sa kanila ay kukuhanin ng Diyos para may ibalik po sa taong bayan. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa ang mga Kristiyano. Kawawa ang mga nagbabayad, nagbibigay ng buwis. Ibinubulsa lang ng iilan. Lord God, I pray, intervene, O God. Kumilos ka, O Diyos, sa buhay ng mga taong ito. Iligtas mo, Panginoon, tulungan mo ang iyong bayan. Maraming mga Kristiyano, O Diyos, ang naapektuhan dahil sa ginagawa ng ilan na nandoon sa posisyon. Bring them down, O God! Bring them down, O Lord! Ilabas mo po kami sa mga kahirapan. Ito si Moses. Ano po? Ito po si Moses nung ano na? Dito po sa chapter 12. Alam ni po ni Moses kung ano yung mga hirap na kanyang pagdadaanan eh. Dito po, sinabi ni Moses, ano po? Kasi po, pinapapunta siya ng Diyos kay Paraon. Sabihin mo ganito. Oh. Sabihin mo ganyan. Sabihin mo sa Paraon ganito. Ano po ang sagot ni Moses? Dito po sa chapter 4 verse 12, sinabi ni Moses, Panginoon, sa mula't mula pa, hindi na ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Eto nga, pautal-utal nga ako magsalita eh. Natatakot si Moses. Okay. Sino bang hindi matatakot? Pupuntahan mo yung ano? Pupuntahan mo yung Speaker of the Senate? Oh? Senate President? Pupuntahan mo yan? Hindi ka matatakot? Ikaw ay isang ordinaryong tao? Pupuntahan mo yan? Ganito na ano? Sabi ni Moses, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Hindi naman totoo na hindi siya marunong magsalita eh. Marunong siya magsalita. Magaling siya magsalita. Pero bakit sabi niya hindi siya marunong kasi po, nung siya ay tumira doon sa Midian, ano po, dito sa ilang? 40 years old po siya. Ngayon kausap siya ng Diyos dito. 82 years old na po siya. 42 years na po siya na nandun sa ilang. Ang kanyang kasama ay kanyang asawang si Sipora, yung kanyang mga hipag, biyanan at asawa. At araw-araw ang kasama po niya ay mga tupa, kamelyo, mga kambing. So yung po ang kausap niya palagi. Yung po ang palagi niyang kasama, yung mga tupa. Kaya nawala po yung kanyang talento, yung kanyang kaalaman. Kaya sabi niya, hindi po ako mahusay magsalita.
Kasi ang alam lang niya sabihin, baka sa pagkakataong ito, yung ano na lang, pakikipagsalita, usap din sa mga tupa, kamelo, kambing. Hindi po ako marunong mahusay magsalita. Sabi po ni, verse 11, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? Sino rin ba ang nagbigay ng paningin at may kapangyarihan bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Nagagalit na po itong Diyos kay Moses. Ibinigay na lahat ang kakayahan. Nandiyan yung bibig mo, nandiyan yung mata mo, nandiyan yung tenga mo. Pero siyempre po, hindi maalis yung takot, yung pangamba, yung kaba. Ano po? Sabi ng Diyos, hindi, ako ang gumawa ng bibig, ako ang gumawa ng mata at saka ng tenga eh. Verse 12, kaya nga lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ito po, ang pinakikita dito ng Diyos kay Moses. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kanya doon sa chapter 3 verse 10, ilabas mo, ikaw ang maglalabas sa aking bayan mula sa pagkaalipin mo diyan sa Ehipto. Ang sabi po dito sa chapter 4 verse 12, ang sabi niya, tuturuan kita. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. Tuturuan kita magsalita. Ituturo ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo kung ano yung dapat sabihin. Sabi nga po dun sa Matthew chapter 10. Ano po? Yung pag dumating yung oras na yan, pag dumating yung oras na yan, huwag kang mag-alala kung ano sasabihin mo, sapagkat hindi ikaw ang magsasalta, kundi ang Santong Espiritu ang siya magsasalta. Kaibigan ko, mga kapatid ko, marami pa po tayong mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, mga kakilala, mga kasama sa trabaho, hanggang hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas po ng kanilang buhay. Marami pa po ang nandoon sa pagkaalipin ng masamang bisyo. Hindi pa po sila nakakalabas. Itong si Moses, siya po ay inutusan para doon sa mga Israelita. Pero ikaw kaibigan, ako, sila. Tayong lahat ay inutusan ng Diyos na agawin natin sa pagkakasala, iligtas natin sa pagkaalipin ang mga mahal po natin sa buhay, ang ating mga kababayan, maraming mga tao na hindi pa nakakaalis, nakakahulagpos sa tawag na laman, tawag ng kasalanan. Kaibigan ko, lead my people out of Egypt, ang sabi po ng Diyos kay Moses. Ang sabi po ng Diyos sa atin, lead my people out of sin. Ilabas mo sila, agawin mo sila sa kasalanan. Ilapit mo sila sa akin. Ang sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19-20, humayo kayo sa lahat ng dako. Go into all the world. Preach the gospel. Ipahayag ninyo ang salita ng Diyos. Ipahayag ninyo ang salita ng buhay. Sa lahat ng kinapal. Preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ipahayag po natin ang salita ng buhay. Ipahayag po natin sa kanila ang mensahe ng Diyos. Iisa lang po ang mensahe ng Diyos, hindi po mahirap. Ang tayo po ay mailigtas, maagaw sa kasalanan, mailigtas sa tiyak na kamatayan. Kaibigan ko, hindi po mahirap ang pinapagawa ng Diyos. Sabi nga po niya huwag kang mag-alala. Tuturuan kita magsalita. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sasabihin mo. Kaibigan ko, huwag po tayo matakot. Huwag po tayo matakot. Basta ituloy lang po natin yung Kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos ay patuloy na kikilos, ang Diyos ay patuloy na
gagabay sa atin. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi nga po dun sa talata na ating pinag-aaralan. No? Tapat ang Diyos na hindi po niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi po niya tayo tutulungan. Ito po hindi po mga pagsubok ito. Ito po ay mga utos ng Diyos na kailangan po natin gawin. Utos ng Diyos na kailangan po natin tupdin. Kaibigan ko, malapit na po ang wakas, malapit na po ang katapusan ng mundong ito. Samantalahin po natin yung mga natitirang oras natin, natitirang panahon po natin. Yung buhay po natin na ito, pahalagahan po natin, mas mahalaga po. Ano po? Hindi po yung okay, kailangan po natin yung pera. Ano po? Kailangan po natin, hindi ko naman po sila sabi na hindi po natin kailangan. Pero mas kailangan po natin pahalagahan yung ating spiritual na buhay. Pagkatapos po ng buhay natin na ito, yun po ang iisipin natin. Pag namatay ako, saan ako pupunta? Yung pera po na ating kikitain, hindi naman po natin madadala yan. Wala naman po Pag namatay ka, wala naman tindahan doon sa libingan. Sa sa nicho mo, wala ka na mabibili doon sa nicho mo. Kaibigan ko, paalala po ng ating Panginoon. Ganito kay Moses. Ang dami nga reklamo ni Moses. Pero, sumunod pa rin si Moses. Pagdating po doon sa Deuteronomy chapter 50, ano po doon? Nung mamamatay na si Moses. Ano po? Ipinakita ng Diyos sa kanya ang lahat ng mga maaring tanggapin ng bayang Israel. Kaibigan ko, hindi po ba napakasarap na pag tayo po ay nag-share ng salita ng Panginoon? Dumating ng araw na ang kapatid na ito ay tumanggap. At pagkatapos, madama mo sa iyong sarili na tumanggap siya. Alam mo kung ano ang kanyang magiging gantimpala. Ito po ay ang buhay na walang hanggan. Wala pong hindi po natin kayang bayaran yan. Wala pong katapat na halaga ang buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan ko, katulad po ni Moses, maski na marami po maraming pangamba, maraming takot, may pag-aalala. At least sabihin po natin sa Panginoon, Diyos, sabi nga po ni Moses doon sa Exodus chapter 33 verse 15. Ang sabi niya, Panginoon, kung hindi mo po kami sasamahan, wag mo na po kaming alisin dito. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, kung hindi mo po ako tutulungan, wag mo na po ako suguin doon sa lugar na yon. Wag mo na po ako suguin doon sa tao na yan kung hindi mo ako tutulungan. Ang Diyos, sabi ng Diyos kay Moses, tutulungan kita. Kung si Moses tinulungan ng Diyos, tayo pa kaya? Marami pong mga kabataan, marami pong mga kaluluhan, marami pong mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, ang di pa po nakakaalam sa buhay ng walang hanggang patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya gawin po natin ang ating bahagi. Tayo po ay tumawag sa Diyos, magpatulong tayo sa Kanya, sabihin po natin, Panginoon, kung hindi mo po ako gagabayan, Exodus chapter 33 verse 15, Panginoon, kung hindi mo po ako gagabayan, huwag mo na po akong suguin. Ang Diyos ang siyang gagabay sa atin. Sapagkat alam niya, pag tayo po ay sumunod sa Kanya, we will be leading the people of God out of their sin. Tayo po ang gagamitin ng Diyos upang makaalis sa kasalanan, upang mailigtas ang mga taong ito. Okay, maraming salamat po. Tayo po lahat ay manalangin. Thank you, Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pagkataon ito na binigay mo po sa amin. Minsan pa, O God, napag-alaman po namin, O Diyos, nagtunay nga pa, Panginoon, maraming mga pagsubok, mga kahirapan, maraming mga pag-uusig ang aming mapagdadaanan. Subalit, O Diyos, kami po ay iyong itinalaga upang gamitin mo na maging kasangkapan, instrumento na mailabas po ang iyong bayan sa tiyak na kapahamakan. Diyos, gagamitin mo po kami upang sila ay mailigtas, makaalis po sa pagkaalipin sa masamang gawain, O Diyos. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Panginoon, tinataas po sa dakilang pangalan ang mga anak mo, mga kaibigan, mga kakilala ko, mga kasamahan, mga kamag-anakan,
na patuloy po na sumusubaybay sa programa ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ikaw po ang kumilos, mag-ingat, gumabay, pumatnubay sa kanila. Sila po, O Diyos, na mayroong mga karamdaman. Ama, tinataas ko po sila. Brother Sunny Jacobo, Panginoon. Yes, Father God. Si Pastora Enriqueta Chan, O God. Lord, kagalingan po para sa kanila. Yes, Father God. Kay Pastora Joyce, Panginoon, complete healing. Yes, Father God. Kay Homeowners President Marcia Di Mabuhay, O God. Lord, pagpalain mo po siya, O God. Complete healing, O God. Yes, Father God. Ganun din po, Ama. Patuloy po tinataas ang dakilang pangalan, ang iyong anak, ang iyong lingkod, Bishop Jess Candelaria, Mami Penny. Doon po sila sa ibang bansa, O God. Pagpalain mo po sila, gabayan, malakas, malusog na pangatawan ng pagkatiwala mo sa kanila. Diyos, lahat po ng mga umaasa, nananalig, sumasampalataya sa iyo, ang patnubay mo ay patuloy po nilang maranasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, ito po ang aking dalangin. Amen at amen. Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 5:58. 2 minuto pa po. Okay, announcement. Meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Unang-una po, yung pinakamalapit dito po sa may District 4, Cantarilla, San Manuel. Yung po sa may likod po yan ng police station. Okay. Sa CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Makipanambahan po kayo, samahan po ninyo sila sa kanilang panambahan. Okay, doon po sa may Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, kay Pastor Jeff Benson. Okay, Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan, sa panguna po ni Pastor Jeff Benson. Ganon din po sa malayo-layo, sa may Kagumitan, Acosilian, Tuwao, Cagayan Valley, sa panguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Pagpalain po sila ng Diyos. Meron po palang meron mga gawain dito meron pong 7 barangay dito po sa Cantarilla, sa San Manuel. Ang gawain po na meron po silang Bible study dyan. Samahan po ninyo sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang devotion, sa kanilang Bible study. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Magandang araw sa bawat isa sa atin. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.